Tinalakay ng komite sa Kamara ngayong araw ang iba't ibang issue hinggil sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang kamakailan lamang na napabalitang higit 100 Chinese maritime militia na namataan sa Julian Felipe Reef. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na sa mga susunod na araw, aatras din ang mga Chinese maritime militia vessels na nagkumpulan sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ang mga mambabatas muli namang iginiit ang kanilang suporta para sa dagdag ponto sa ating mga security forces. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Special Committee on West Philippine Sea ang kanilang pagdinig ukol sa iba't ibang issue sa WPS at ang pagtugon dito ng mga concerned government agency. Pangunahing natalakay rito ang namataan kamakailan na nasa 135 Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef na para sa mga mambabatas ay nakakaalarma na. Hindi tuloy naiwasang magtanong ng ilan, sapat nga ba ang mga hakbang ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy para mabantayan ang ating teritoryo. Sumugot naman dito ang PCG at ipinagtanggol ang kanilang hanay. At ang mabuting balita, bumagsak na ang bilang ng Chinese vessels na nakita sa lugar at inaasang sa mga susunod na araw, tuluyan na rin silang aatras at lilisanin ang nasabing reef. Just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. And then the second question, ma'am, just to respond to your question, are we effective in doing what we're doing right now? I think so. With the transparency initiative that we have launched since February, wherein we expose the swarming of Chinese maritime militia, we can notice how they responded. The swarming in Sabina Shoal before, in last April when we publicized it, a few days after they left. When they did the swarming in Iroquois Reef, we also publicized it, they also left. Now here in Julian Felipe, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Sa gitna ng talakayan, pinuri rin naman ng mga kongresista ang dedikasyon at serbisyo ng ating security forces na nagbabantay sa West Philippine Sea. At dahil hindi matapos-tapos ang tensyon sa lugar, muling nanawagan ang ilang mambabatas ng dagdag pondo para sa kanila nang sa gayon, mapalakas din ang puwersa sa ating mga teritoryo. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are doing their very best in securing our territorial waters and exclusive economic zone to the limits of the resources available to them. We cannot fault the Navy and the Coast Guard if there are continuing harassments or incursions in our territorial waters or exclusive economic zone. They are doing their very best. It is just that our resources are very limited. And of course, that is not that matter cannot be addressed by the Navy and Coast Guard at their level. That is a matter that should be addressed by the political leadership of this country. So I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. Audrey, kanina nga ay nagkaroon pa ng executive session ang mga mambabatas at ilang opisyal ng mga concerned government agency tungkol nga dito sa West Philippine Sea. Pero after a while ay sinuspend na rin nila yung ito nga ginawang pagdinig. At Audrey, idagdag ko na lamang din. Ngayon naman sa ating likuran ay isinasagawa naman kasisimula lang ng pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food. At ang kanila namang pag-uusapan ay ang presyo ng bigas, itlog at iba pang pangunahing bilihin para nga matiyak na ito ay tama at may sapat na supply. Ngayon nga rin nalalapit na ang Kapaskuhan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.